So, nung nakita ko na hindi siya light, tawagan ko yun, kakamustahin ko na yan. Musta ka na? Ganyan. Tapos medyo ano pa ako nun, hindi, okay lang. Hindi, okay lang ako. Strong pa siya. Strong Strong ka. ka. Hindi, okay lang ako. May, hindi, Sabay at tutulog. hindi ka okay. So, tulad, iyak na yan. Iyak na siya. I think hindi naging maganda kasi lagi ko siyang tinatawagan lalo pag hindi siya okay. Kasi kilala ko to, iyakin talaga to eh. I mean, gusto ko maging magaan yung pakiramdam niya. Gusto ko siya dire-remind na hindi, okay lang yan. I mean, wag kang magtampo sa mga coaches mo or mga players mo na hindi ka nagagamit. I mean, sinasabi ko nga sa kanya eh, ipakita mo lang kung sino ka sa training. Kasi kapag manalo, matalo man yung team mo, kasi hindi ka line up, parang panalo ka pa din kasi hindi ka ginamit eh. Kung ginamit ka, I think mas makikita nila yung potential mo sa loob ng court kung paano ka makakatulong sa team mo. And then, after nun, parang naging okay na siya. Kasi ito kasi kailangan talaga meron kang taga-remind sa kanya. Pag wala kang taga-remind sa kanya, I mean, dadamdamin niya lagi yung mga nangyayari. Usually, like, kunwari, ano talaga, like, mag-isa lang ako ganyan. Iniisip mo siya. Iniisip ko rin talaga, pero parang, like, hindi ko na lang ikikibo ko ano. So, parang very thankful ako kay Ate May. Kasi parang napapalabas niya yun. Like, usually tayo, di ba, parang, hindi, okay lang, ano na lang. Kim-kimin na lang natin to. Pero siya, sige, ilabas mo na lang yan, ganyan. Ano nagiging effect sa'yo nun? Si Ate May nga, yung ugali niya, yung pag seryoso, matatawa ka na lang sa kanya. So, kunwari kahit iiyak ako, tapos parang may sasabihin niya na, di ko alam kung seryoso or ano. Matatawa na lang ako sa kanya. Sobrang kain ko. Ewan ko, ba seryoso naman ako, pero patatawa sila. Ano ba, seryoso ako? Ginaganon ko sila. Pero super cute. Na-realize ko, sobrang laki ng agwat nila. Sa isa't isa. So, alam mo, hindi ba naging ano, yun eh. Hindi ba nagkaroon ng ano yun? Ng weird feelings na parang sobrang ate ni Ate Myla, tapos siya sobrang mas bata siya sa'yo. Like, paano yung naging... ano yung naging something in common na... Ako kasi napagdaanan ko yung mga ganyang, isa age niyang ganyan. Ang lakas papunta ka pa lang, pabalik na. Very mommy talaga siya. Ganon. Alam ko na yan. Napagdaanan ko yung mga ganyan, yung hindi siya nagagamit, hindi siya na-line up. Open forum na lang. Open diba? Okay. Open forum ni Ate Myla. Kaya yung ginawa ko before, sinasabi ko sa kanya na pag di siya nagagamit, huwag siyang patamad-tamad sa training. Kasi trabaho to eh. I mean, diba? Kasi once na pinakita mo sa coach mo na patamad-tamad ka, I mean, meron siyang paraan na hindi gamitin. Kailangan sa training, ka na dyan. Kailangan mag-train ka ng maayos, ganyan. If ever hindi ka man gamitin, at least, sa training mo, okay ka. Manalo, matalo yung team mo, at least, nagawa mo yung trabaho mo as a player. Yun ang sinasabi sa kanya. Kasi ako hindi naman kasi akong maanong tao eh. Yung mabilis ma-down or iyakin. Hindi ako ganun eh. Ako kasi strong akong tao. Totoo lang. Nakita umiyak dati. Dati yun. Nabata pero kasi age pa kita. Hindi naman kahinaan ng pag-iyak. Marami mga, diba? Strong. Hindi sa volleyball yung umiiyak. Okay. Iba. Strong siya sa volleyball. Oh, yes. Strong ako sa volleyball. Mas delikado pag tahimik ka. I mean, pag once na pumitik ka talaga, may mga masasabi kang hindi maganda eh. Pero pag once may nasabi ka, makukonsensya ka pa eh. Kaya nga, ginagawa ko talaga kay Julina. Ilagi ko siyang inaangat yung niya, yung moral niya na wag siyang ibababa kasi bata pa siya. Marami pa siyang mga Charis. Kakainin bigas. I think parang nagiging mas bata na rin si Ate May. So, si Ate Myla ang nahahawa. Nahahawa na siya sa amin. Very sila eh. Kasi sila Chang. Diba? Parang mga isip bata din. As in, sa age na trentahin talaga. Trentahin! Wala. Sinasabi Oo. Diba? Hindi, sa age na trentahin talaga. Parang nagiging seryoso. Kayo ba, ate? Parang nagiging seryoso na rin kayo sa akin. Hindi. Lipat, sorry. Lalipat kayo. 13 na ako. Oo, malapit na. Ako lampas na ako sa Ako nagiging seryoso. Diba? Pero gano'n ka naman ever since eh. So dati pa ako 30. Ikaw ba? Si Charles ba, ang personality mo ba ay very, are you a party girl? Or Party girl, hindi. Outgoing? Pero outgoing. Tapos, ayoko nung tahimik na room, ganyan. Okay. So, like, maingay. So, pagkasama mo ang mga trentahin, Tumatakas. Hindi maingay din kasi sila eh, pag gano'n. So,
damay-damay na. Hindi mo na feel ang age gap. Hindi rin nila pinaparamdam. Nire-respect namin sila, Ate May, sila, yung mga tantahan ko mga sisters. Ganyan. Pero hindi nila paparamdam sa'yo na mas matanda sila. Tsaka ang saya na kapag may mga trentahin kang teammates kasi yun nga, malalapitan mo sila talaga for anything. Yung mga ganyang Decision sa feeling, life. Sa feelings. At saka napakaganda ng advice na kanina kay Jules na kahit ganun yung nararamdaman mo, di ba? Huwag kang tama rin, ibigay mo ang best mo. Kasi alam mo ako, nakaka-relate din ako dyan. And ang lagi ko lang mindset talaga, ibibigay ko pa rin yung best ko kasi ibabalik yan ni Lord. Hindi man sa volleyball, pero sa ibang bagay. Fighting, Jules. Kaya hindi ka hindi ka magsisisi. Kasi ginagawa mo yung best. Totoo. Tsaka wala sila masasabi sa'yo. Totoo. Yes. Diba? Kasi sobrang close nyo. Diba? Tapos nagko-communicate kayo kahit na malayo kayo, nag-share kayo ng feelings. So, meron din ba kayong mga secrets or mga important decisions sa life na sinishare sa isa't isa? May mga part. Nakakatayo yung mga tinginan. may mga part din. May Kunwari may chismis about dito sa na to. Ganyan. So, chismis. Alam mo, parang gusto kong Diba? sumaga sa GC. Ayan, hanggang sa na-chismis na lang din ako sa kanya. Hawak niya ng ilong niya talaga. Sino yung lagi may dalang chismis? Siya yun. Alam, iniwasan ko na yan. Ganyan. Totoo yun. Every year talaga nagabago ako. Hindi, pero yung ibubulong ko sa'yo, alam mo yung ugali ng tao na yun. Diba? Pag binulong ito, totoo yun. Ganyan. Totoo. Ay, hindi, ipasok natin dito yung yung inisyo mo. Oo nga eh. Ano may amoy daw ko sa Ay, sorry na, amoy ko. Sinasabi may putok daw siya. Mabaho daw siya. Hindi. Kasi, Kanino nagaling ako kasi yun? mahilig akong magganyan-ganyan. Oo. Okay. Pag may mga ganyan, minsan may naamoy ako, minsan wala. Pero maganyan talaga ako. Sasakalin talaga. Alam na natin. Alam mo, kilala ko to. Malinis sa katawan to. Kaya natawa na lang ako na kumakalat sa Twitter daw. Ako kasi hindi na ako matweet kasi. Ewan ko to. Hindi rin ako. Magbasa. Wala ako. Yung kaibigan ko. Sabi niya, sis, may trend puto ka daw. Sabi niya sa akin, Ate May, sabi trending ako. Sabi, bakit? May putok daw ako dahil sa yun eh. Kasi kakagaram doon sa ilong, ganyan. So, sinend sa akin yung mga dami sinasabi. Sabi ko sa kanya, yan mo na lang kasi mga ganyan. I mean, hindi ka na makilala eh. Ganyan. Hindi, ate, pagtanggol mo naman ako, ate. Sabi mo, wala. Sabi wala. Sabi ko, ikaw naman talaga. Wala naman talaga to. Natatawa na lang ako sa mga comment. So, ito kasi malinis talaga sa katawan. Hindi sa ano ko siya, close ko siya. Malinis sa katawan to. Ewan ko bakit saan nakuha yung ganyan. So, hindi natin to clear sa social media. Hindi, parang inayaan na lang. Sinabi ko sa kanya, hayaan mo na yan. Sabi, hindi ka kasi kilala eh. Ganun ko siya. Actually, tinawanan na lang din namin. Ayan, okay. Sa katawan na. Hindi, magiging saksi din kami. Dahil nakikita namin si Jolina, okay naman. Na-confirm naman natin, diba? Itaas din yung kinamoy natin. Dito pinamon. Kawawa naman yung next gagamit nito. Grabe! Nabitin na naman tayo sa kwento ngayon! Kung gusto mo pa ng dagdag kwento, huwag mag-alala! Pag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode! Grab a spot! Relax lang! At makitambay sa kwentuhan namin! Walang pressure! Chill lang! Follow us on YouTube, Spotify at Apple Podcasts para mapakinggan ang buong episodes ng Ang Podcast ng Mga May Time.